Israeli forces, mga sangkay, nagbabala at pinapalikas na po ang mga Palestinians na nasa Gaza pa rin dahil nga po sa kanilang katakot-takot na gagawin ngayon sa Hamas. So, magandang oras sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat po ng nanonood dito sa ating channel. Okay, bago tayo magsimula, mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe. Down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito yung balita ngayon, mga sangkay. Ang Israel nagbabala ng mas maigting na airstrikes laban po sa Hamas. Mga Palestinians umano sa Gaza, pinalilikas na. Para po sa inyong kaalaman, nasa 1.1 million. Okay, yung mga Palestinians na hindi kasama po sa gera na ito sa Gaza. At itong Hamas, ang ginagawang kuta ay ang Gaza. Diyan po sila namumugad, mga sangkay. Kaya naman, ang nangyayari, nadadamay po ang mga civilian. You see, mga sangkay, ang ginagawa nitong Hamas, pinapanangga po nila yung mga tao doon sa Gaza. Yung mga Palestinians na hindi naman po talaga kasama dito sa digmaan na ito. Why? Dahil gusto po nilang palabasin na itong Israel ay may mga sademonyong ginagawa. Subalit, mga sangkay, ulitin natin, itong Gaza, pinamumugaran ng Hamas. Kaya naman ito po yung target ngayon ng IDF or Israeli Defense Forces. So sa ngayon, mga sangkay, pinapalikas na po sila. Itong mga ilan na lamang natitira. Kasi, di ba, 1.1 million po sila. Nasa 600,000 na po ang lumikas dyan ng mga Palestinians. Papunta po doon sa may south, malapit sa border ng Egypt. Ngayon, mga sangkay, ito ang gagawin ng Israel. Iigtingin pa ng militar ng Israel ang airstrike sa Gaza at nagbabala sa mga Palestinian na nananatili pa sa hilagang bahagi ng teritoryo na lumikas na patungong southern part ng Strip. Yan po yung kailangan nilang likasan. Marami na pong umalis dyan, mga sangkay, nasa southern part na po ng Gaza. So, kailangan makaalis sa mga nasa northern kasi itong airstrikes na ito, ang punteriya po na ito, yung mga pasilidad na pinagtataguan o kung saan doon po yung lahat ng mga ginagawa nilang kababalaghan nitong Hamas. Doon nagpaplano, doon umaatake mga sangkay. So, kasi ang gusto ngayon ng Israeli forces, burahin talaga yung Hamas. Okay? Kung ano man ang mga pasilidad na mayroon sila dyan sa Israel, dyan sa Gaza, bababagsakin nila lahat. Kaya nga lang, mga sangkay, hindi pwedeng umatake ang Israel ng ganun-ganun na lamang kung andyan yung mga Palestinians. Dahil again, hindi po Palestinians ang kalaban dito. Ang kalaban ay ang Hamas. Na alam po natin na ito po ay tinaguri ang terror group. So ayan, mga sangkay. Kaakibat nito ang dagdag na babalang posibleng mapagkamalang karamay ng isang terrorist organization ang sinumang nananatili sa northern Gaza. Ganun talaga, mga sangkay, kasi nagbigay na po ng babala eh. Nakaraan pa po yan. Hindi pa ganun katindi ang pag-atake ng Israel kasi itong Hamas, ginagawa pong panangga itong mga Palestinians. Halimbawa na lang, mayroon po diyang pagtitipon. Ipapalabas nila na andun yung mga Hamas. So, ang airstrike ngayon ng Israel, pwedeng tumama doon, tapos andun yung mga civilian. So, ang mangyayari, marami na naman po Palestinians ang madadali dahil po sa airstrikes. So, ginagawa po talagang shield nitong Hamas. Bakit? They don't care about Palestinians. Wala po silang pakialam sa mga Palestinians na yan. Yun po yung nasa isip nila. Ang pakialam nila kung ano yung kanilang paniniwala at anong kanilang misyon na makapagtatag ng Islamic State dyan sa lupain na yan.
Ipinarating ang mensahe sa pamamagitan ng leaflets na may pangalan at logo ng Israel Defense Forces. Ipinadala rin ang babala sa mga tao sa pamamagitan ng mobile phone audio. Patuloy ang airstrikes ng Israel sa Gaza mula nang ilunsad ng Hamas militants ang madugong pag-atake sa southern Israel noong October 7. Na-deploy na ng Israel ang mga tropa ng militar nito at kagamitang pangdigma sa border sa Gaza bago ang inaasahang land incursion. Yan pong inaabangan ng lahat mga sangkay. Yung airstrikes na yan, hindi pa yan ang pinakamatindi. Pero itong gagawin nilang airstrikes na anumang oras mga sangkay, gagawin na po nila yung pinakamalala na pag-atake sa himpapawid. Ngayon, may mga manadamay po dyan kung sakaling hindi po sila aalis. Kaya ulitin natin, panay warning po ang Israel na umalis na dyan yung mga civilian. Ang tanong nga dyan ng iba, paano yung mga Hamas na pwedeng humalo sa mga civilian? Diba? Maganda rin yung tanong pwedeng humalo. Pero yung IDF naman, hindi po yan sila aang-anga. Pagdating dyan, may mga mga sangkay. Doble po yung pag-iingat nila na yung mga lalabas, talagang totoong mga civilian na Palestinians. So, ngayon, mga sangkay, isa sa inaabangan din ay yung ground offensive. Biggest ground offensive ng Israel. Kaya nakapalibot na po yan dyan mga sangkay sa Gaza because anytime gagawin nila po yan. So, nakapalibot dyan mga nasa more than 300,000 soldiers that anytime sabay-sabay po yan na pupunta sa Gaza. ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון. Yan po yung Prime Minister nila. ניצחון. מוכנים? כן! Marami namang mga pamilyang umalis ng northern Gaza ang nawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa airstrikes. Samantala, nagbabala naman ang United Nations Agency para sa Palestinian refugees na mauubusan na ito ng fuel supplies. Kung walang fuel, mawawalan din ang supply ng tubig at hindi makakapag-operate ng maayos ang mga ospital. لا قدر الله استمرت هذه الأزمة ستكون هناك كارثة صحية وبيئية. Grabe, no? Ito po yung ito po yung nakakaiyak na part. Kasi ang dami pong civilian dyan. Siyempre, marami pong casualties. So, ito talaga yung digmaan mga sangkay, di ba? Nakakita nyo naman yung Ukraine at Russia kung paano ano ang nangyayari sa Ukraine. Yung power supply, nawala. Maging ang tubig, nagkulang na mga sangkay. So, talagang walang magandang naidudulot itong digmaan. Kaya sana po, ang Pilipinas, wag nang mangialam sa kung anumang mga sigalot para hindi po tayo damay. خطيرة جدا لأن الكهرباء تلزم لنا لبرك العوادم المياه وكذلك للمستشفيات. لا قدر الله إن انقطعت هذه الخدمة سيكون هنا. Grabe. God forbid this will lead to an epidemic and a human disaster, sabi po ng nagsasalita. هناك وباء سيكون هناك كارثة إنسانية. Hindi rin makakaabot ang kinakailangang humanitarian assistance sa mga sibilyang naiipit ng gulo. Rosa Licoz. So, ang mahalaga ngayon, kailangan makaalis lahat ng Palestinians doon sa Gaza. Ang problema naman dito, siyempre, pag umalis sila, saan ba sila pupunta? Of course, papunta sila sa south. But the question is, meron ba silang pagkain doon? Okay lang kaya sila doon? Ang sagot, hindi. Walang kasiguraduhan ang pag-alis nila. Pero mas mabuti na yan kaysa andyan sila sa Gaza. Dahil may mga airstrikes na ginagawa ang Israel. At baka mapagkamalan pa silang kalaban, mga sangkay. Alam naman po ang ginagawa ng Hamas. Ginagawa po nilang panangga itong mga Palestinians. So sana, makaalis na po sila bago po ang matinding pagsalakay ng Israel pagdating po sa airstrikes. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below and let's pray for Israel and Palestinians na sana po maging maayos na ito mga sangkay. Sana mabura na rin po itong Hamas, pambihira. Okay, bago tayo
kalasan mga sangkay, pag-subscribe po ang isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.